What's up mga boss? Ngayong araw pala boss ay meron na naman akong project po sa aking tricycle. Bali mag-adjust ako ng valve clearance. Kasi may 2 taon na rin na nakalipas na hindi ko na siya na-adjust. Meron na akong naririnig guys na nagitik dito sa kanyang valve. Ito naman guys yung isi-share ko sa inyo kung paano tayo mag tune up ng ating valvula ng ating motorcycle. So ito pala guys yung mga gamit natin. 14mm na socket, saka yung ratchet extension, saka yung pillar gauge, saka yung 10mm na combination wrench. So yan lang naman yung gagamitin natin guys. So tara guys, para may adjust na natin. So bago ko i-adjust to guys, paandarin ko muna para malaman natin na talagang meron siyang lagitik. So yan guys, maandar na siya. Meron kayo naririnig guys na tumitik-tik. Ayan guys oh. Pero hindi pa naman masyadong malakas. Hindi lang klaro sa video guys, pero meron akong naririnig na tumitik-tik dito. Hindi pa naman masyadong malakas yung niya, yung lagitik, pero gusto ko may adjust ko na rin siya, may share ko na rin sa inyo, right? So first step natin dito guys ay buksan natin itong timing hold cap nya, itong dalawa sa taas tsaka yung sa may magneto, tsaka yung sa timing niya dito sa taas. Yan ang tatanggalin natin. Saka yung valve cover, itong 3 bolt dito sa taas. Bali 10mm na combination wrench lang ang gamitin natin dito guys, o kaya socket pwede din. So buksan na natin. So ngayon guys, natanggal ko na yung timing hold cap tsaka yung valve cover nya. So ngayon ready na nating ikutin yung magneto dito. Gamit lang tayo ng socket dito guys na 14mm. So ngayon guys, ikutin natin ng counterclockwise tong ating magneto. Tapos tingnan natin dito sa ating timing mark dito. Tapat lang muna natin. So ayan guys, naka-timing na siya. Yan, nilapit ko. Ayan guys, ito yung timing mark nya sa ating cover. Saka yung sa baba, yung may T, nakikita nyo guys. Ayan, yung may guhit sa baba, sa loob, yung sa may pulley nya. So, ibig sabihin naka-timing na siya. So ngayon guys, tignan natin dito sa valve nya kung pwede na ba tayong mag-adjust. Kasi naka TDC na siya, top dead center na siya, naka compression. So tignan natin dito guys sa kanyang valve kung talagang pwede na ba natin i-adjust siya.
Halugin natin to guys. So ngayon guys, wala siyang clearance, tukod siya. Ayan, yan tukod siya guys, oh. Mahigpit. So kapag ganyan guys, hindi tayo pwedeng mag-adjust dyan kahit naka-TDC na yung ating timing. So ibig sabihin, iikot pa tayo guys ng 360 degrees. Ikot pa natin tong kanyang magneto. Huwag nyo munang i-adjust siya kapag naka-overlap yung ating valve tappet. Kasi pag in-adjust natin yan, lalo lang lalaki yung clearance niya kapag ganyan na nakatukod, kahit na naka-timing pa siya rito. Ayan, naka-timing siya, oh. Naka-T siya. So ang gagawin natin dyan guys, ikutin pa natin ng 360 degrees yung ating pulley. Ayan, saka tayo mag-adjust. Papakita ko sa inyo guys, no? Ikutin ko ulit. So bantayan nyo ngayon to guys, no? Itong exhaust na bumaba. Ayan, bumababa siya. Nasa exhaust stroke na tayo guys. Ayan, bumababa. Napapansin nyo. Ayan. Unti-unting umangat. Ayan. So ngayon guys, yung babantayan din natin yung intake. Lulubog din yan. Ayan. Malikot yung camera ko, pasensya na guys. At doon pa lang natin itatapat yung tamang timing. Hanapin natin yung T, kagaya kanina. So ayan na yung T guys. Ayan. 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 Ito guys, oh. Diyan tayo nagtapos kanina, kaso yung valve natin naka tukod lahat kanina yan. So ngayon guys, tignan natin yung valve natin. Ayan. Halugin natin kung meron na ba siyang clearance. Ayan guys, oh. Narinig nyo? Oh, may clearance na siya. Kapag ganyan guys, may clearance na siya, pwede na tayong mag-adjust dyan. Ibig sabihin, yan na yung tamang pag-adjust. Naka-compression stroke na siya. Ayan. Ayan. So pwede na tayong mag-adjust guys. Ang standard nito guys sa mga ganitong diffuse rod, yan ang 125 alpha tsaka yung 155, standard niyang clearance ay 0.08. So ako, gagamitan ko na lang to ng 0.06 kasi ganun din yung ginamit ko noon na
na size sa kanyang valve clearance, yung 0.06, pero yung standard niya nito ay 0.08. Para sila ng 155 tsaka yung 125 na Honda. So ako naman, nung gamit ko lang dito ay 0.06. So guys, hindi ganong klaro. Ayan, luma na kasi yung filler gauge ko, kaya medyo malabo na. So sa pag-adjust nito guys ay luwagan nyo muna tong number 10 na nut. Yan, luwagan natin guys. Ganon din dito. Saka nyo ngayon ipasok guys tong filler gauge nyo. Kung anong size ang gusto nyo dyan, kayo nang bahala kung anong gusto nyo sukat. Basta yung sa akin naman guys ay 0.06 lang. Susukatin ko muna siya ng 0.06. Ayan. Tapos guys, may special tools kayo guys, mas mainam yun. Ayan. O kaya kahit na long nose, pwede yan. Guys, gumamit na ako ng long nose. Pihitin ko siya kasi maluwag na eh. Saka nyo lang to guys, ilailain nyo lang yung filler gauge. Kung medyo smooth na yung sabit nya, meron ka nang naramdaman na sabit na masabit ng konti, so pwede mo nang higpitan yung valve tappet mo, itong nut na to. Yan. So ngayon higpitan ko na siya dahil okay na yung pag-adjust ko. Ayan. Ganyan lang guys, huwag mo masyadong mahigpit na parang hindi mo na mahila. Ihina naman yung hatak niya kapag yung clearance mo tukod na. At ganyan lang. So ayan guys, swabing na siya. Ayan, ganyan lang. At itong nut na to guys, kailangan mahigpit yan guys, no? Huwag mong alanganin yung higpit dyan kasi may posibilidad na lumuwag yan. So kailangan mahigpit yan. So ngayon guys, doon naman tayo sa intake nya. Same lang naman yung gagamitin yung filler gauge guys, yung exhaust tsaka yung sa intake. Ganun lang din naman yung proseso sa pag-adjust. Pasok nyo lang tong filler gauge nyo. Ayan. Kung kaya nyo namang pihitin ng kamay to guys, itong adjuster nya, pwede naman. Kung wala kayong special tool, yung ano na lang, kahit long nose na lang, yan ang pang-ikot nyo dito sa dulo. Diyan kasi kayo mag-adjust niyan.
sikipan ko nyo lang ng konti. At yung filler gauge nyo, kung sakto na yung pag-adjust nyo, pwede nyo nang higpitan ulit tong gauge. Yung 10mm na to na nut. Yan. Higpitan nyo mabuti guys. So ngayon guys, okay na yan. Ito lang yung ginamit ko, 0.06. Ayan. Ayan, swabing na. Ayan. So ngayon guys, okay na yung pag-adjust natin ng valve tappet natin. So siguraduhin nyo lang na maigpit na talaga yung dalawang yan para hindi tayo magkakaproblema. Ayan. Ayan, naka-timing siya. Tapat nyo lang to guys, yung timing mark nya dito sa ating timing cover. So ganun lang naman mag-adjust guys, simple lang naman. At siya nga pala guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ng notification bell para updated po tayo sa ating mga panibagong video pag meron tayong bagong upload. So ang gagawin ko rito, nilising ko muna siya tapos tatakpak ko na siya guys. So ito na guys, naibalik ko na yung valve cover natin tsaka yung dalawang timing hold cap nya. So try natin ngayon guys na start. Normal na lang yung tunog na yan guys, ganyan. Patining na yung kanyang andar guys. Dahil na-adjust na natin yung kanyang valve. Hindi kagaya kanina, meron ako naririnig talaga na ilang araw ko nang naririnig yun. So kaya binuksan ko na lang para makita rin sa inyo na kung paano tayong mag-adjust ng ating valve. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat po sa inyo. God bless.